Maituturing daw na pagsasayang ng pera ang pagbabayad ng Polytechnic University of the Philippines sa GSIS para sa dalawang lumang gusaling hindi naman mapakinabangan ng mabuti ayon sa Commission on Audit. Katabi lang ng mga gusali ang Ilog Pasig kaya't laging binabaha ang basement ng mga ito. Balitang hatid ni Mark Salazar. Siksikang mga classroom sa gitna ng lumolobong populasyon. Tulad sa maraming state colleges and universities, suliranin din yan sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Kaya naman solusyon sana ang dalawang tiglimang palapag na gusaling ito ng PUP, kahit pa nangungupas na sa kalumaan ng isa. Ang problema, pirming baha sa basement ng mga gusali dahil nasa tabi ang mga ito ng Pasig River. Hindi rin nagagamit ang isa sa mga gusali habang ang isa, dadalawang palapag lang ang napapakinabangan. Pero ang lalong nakapanlulumo, 1.6 million pesos kada buwan ang binabayaran ng PUP sa GSIS na nagbenta ng mga gusali noong 2007. 30 taon ang babayaran para mabuo ang 575 million pesos na presyo ng mga gusali. Na ayon sa 2012 annual report ng Commission on Audit ay pag-aaksaya raw ng pera. Hindi naman maipaliwanag ng bagong pamunuan ng PUP kung bakit binili ang gusali ng dati nitong board. I have to obey what was agreed upon by the Board of Regents then and GSIS. Pag hindi naman kami nagbayad, kami nang nanahabla. Dahil sa baba ng inaasahang budget mula sa tuition na napako na sa 12 pesos kada unit, pahirapan daw talaga ang pagbabayad sa mga lumang gusali. I have prepared actually a letter to GSIS na bawasan naman yung binabayaran ng PUP kasi wala nang pera PUP eh. They are open. They're just asking us to formalize the request. Para may dagdag pambayad, sinusubukan pa rin daw paupahan ng PUP ang commercial spaces sa ground floor ng isa sa mga gusali na bagong pintura. May mga nakapaskil na doon kasi gusto naman namin makakuha ng mga concessionaires para at least may ma-return sa amin, di ba? Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ng mga dating pinuno ng PUP at dating pamunuan ng GSIS. Mark Salazar, GMA News.